Magandang hapon po sa ating lahat mga ka-TH, Luzon, Visayas at Mindanao kung saan man po aabot ang video na ito. Nandito naman po tayo mga ka-TH sa ating treasure code sign marker analysis decoding. Samahan nyo po ako mga ka-TH, pero bago po yung lahat, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin nyo na rin po yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga videos na gagawin natin tungkol sa treasure decoding remapping. Ito pong treasure site nito mga ka-TH, pinadala po sa atin sa ating ka-treasure hunter. Nagtatanong po siya, humingi po siya ng tulong paano po ito basahin o saan po sila pwedeng mag-digging spot. Ang bato po na ito na heart shape na may dot sa ibabaw ay napakaganda po nitong sinyalis or treasure sign marker. May tinuturo po yan siya mga ka-TH, may counter sign po yan siya sa unahan na another sign din po. Ito po yung counter sign niya na tinuturo, yung arrowhead na parang letter D na may another din sa itaas. Ito po yung load niya sa itaas. Ibig sabihin po niyan naka rock enclosed po siya o nakabalot sa bato or sa semento, na ito ay tinuturo na naman niya doon sa unahan sa kanyang counter sign. Doon sa mga ilang metro nandoon po yung deposit, po. Pero ito ay nakabalot or naka-rock enclosed mga ka-TH. Tingnan po natin yung another counter sign po niya na nandoon po yung item o yung deposit na tinuturo niya po sa unahan. Napakaganda po nito mga ka-TH dahil ito ay napaka good sign po nito at napaka good market nito. Legit po talaga ito mga ka-TH po. Ito po ay napaghiwatig po na mayroon po talagang laman sa area na ito. Ito na po yung sinasabi ko mga ka-TH na counter sign na tinuturo ng bato na yun na parang letter D na may item sa taas na nakabalot. Ito pala yung letter C sa ibabaw ng bato na may dalawang dot sa gitna at sa dulo. At saka itong foot marker na ito ay nagtuturo siya dito sa dot sa kabila. So itong bato sa itaas mga ka-TH, pwede nyo yan tanggalin at dyan kayo mag-digging spot na yan sa bato na yan sa na may dot na may foot marker sa itaas na yan. Yan ang tinuturo ng bato na yun, yung may formang letter D na arrowhead. Yan ang naka-rock enclosed, yan po ang item. Po. Pero bago nyo po yan mga ka-TH, tuktukin nyo po yung lahat na palibot ng bato na yan. Baka merong malambot dyan o merong tunog na hollow rock, baka nandyan lang yan nilagay sa paligid na yan. Or bak tusukin nyo yung parang malaki na dot na yan na butas, parang butas ata yan, baka nandyan lang yan, baka may butas yan tagos pa ilalim. So ang advice ko lang po nito kay ka-TH, kasi ang treasure site niya po na ito ay nasa Dead Creek. Napakahirap po talaga nito kunin mga ka-TH kung wala ka po nitong sakto na budget or panggasto nito o mga magagandang mga equipment. Hindi talaga ito makukuha. Pero wala naman pong mawawala sa pagbabasakali mga ka-TH kung ito ay gusto nyo po talaga itong hukayin. Yan lang po ang advice ko sa inyo. Pupukin nyo lang po yung palibot, baka may mga magandang makuha kayo dyan na baka may mga hollow rock na tunog, po. Baka may magipawis dyan na nakasuksok lang dyan sa gilid. So ganito lang po yung analysis po natin mga ka-TH. So magandang buhay po sa ating lahat at huwag kalimutan po mag-subscribe sa ating YouTube channel.